Makakausap po natin via Zoom ang chairman mismo ng House Committee on Appropriations, si Congressman Elizalde Co. Congressman Zaldi, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Hi, magandang umaga sa iyo, Ka Jerry. Happy New Year Happy sa New iyo Year and po. sa lahat na tagapakinig sa inyong Dos for Dos. Apo. Maray na aga sa Indogabo, sa yung mga kababayan sa buong Bicol at sa mga Bicolano. Maray na aga po sa Indogabos. Opo. Happy New Year po sa inyo at Happy New Year sa inyong mga, lalo na sa mga ikinakatawan ninyong sa Ako Bicol Party List. Tama, sakto pala yung bati ko kanina. Diyos, maray na aga sa Indogabos. Mga Bicolano, mata na ka mo. Ito ho una, Kong Zaldi, yung binabanggit ko kanina, masama ho ba ang loob ng House leadership o ng Kongreso sa kabuuan doon sa ginawang pag-veto ng Pangulo sa budget? Ay, hindi po. Karapatan po ng ating Pangulo ang mag-veto ng provision or any budget. Nasa saligang batas po yan na karapatan po ng Pangulo kung sa tingin niya hindi ito naangkop sa kanyang polisiya o sa kanyang vision na sa kanyang spending plans. Kami po ay natutuwa at most of our budget proposed. The Congress proposed, the Senate may amend, and if it's up to the Congress, if we accept, the President can veto any provision or any line item na budget na sa tingin niya hindi naangkop sa batas, hindi naangkop sa kanyang vision, sa kanyang spending, o sa kanyang 8-point agenda. Rinirespeto po natin ang ganyang provision nasa ating konstitusyon para po yan nasa sistema po ng ating batas. Kahit na po ang sinasabi nga ang power of the purse ay nasa Congress, wala ho itong yung ginawang pag-veto ay wala pong hindi po may strain o walang hindi makakasira sa relasyon ng Kongreso as a whole sa executive, Congressman? Hindi po. At kami po yung nasisiyahan. Una-una yung AKAP ay tanggap natin Pangulo at ang kanyang executive at sa kanyang economic managers team ay ito po yung na-aprobahan na even the Senate may konting mga objection, pero po yan po aming pinaglaban and behind the scenes na lang po, muntik na pong ma-reenact kasi ang bilin po sa aming leadership ng aming speaker at ang mga congressman, no deal po ang iyong AKAP just in case hindi pumayag ang ating mga senador, mapupunta po tayo sa reenactment budget, hindi ho kami papayag. Yan ho ang unang tinanong sa akin ng mga congressman at ng leadership nung nagkakaroon tayo ng BICAM kung naaprubahan ang AKAP, yan po ay ating sinagot na na-approve and pumayag po ang Senado. Sa umpisa, matigas po ang Senado na kung pwede alisin ang AKAP or palitan ang pangalan. Sabi naman natin sa Senado, bakit kailangan palitan? Ang magandang proyekto yan and magandang konsepto dahil 2024 pa po, in-implement natin yan and it's a very successful project. Nabanggit nyo na po yung AKAP. Tama po kayo, hindi po yan tinanggal, hindi po yan binito ng Pangulo, pero may nakalagay po dun sa kanyang veto message na ito'y conditional implementation. Ano pong ibig sabihin nito? Paano ito gagawin? Ang ibig sabihin po niyan, gagawa po ng guidelines ang DSWD. Sa pagkakaalam ko po, inatasan si Secretary Rex Gatchalian na makipagpulong sa NEDA through Secretary R.C. Balisacan and Secretary Laguesma para po lahat ng ayuda ma-align. Katulad po ng tupad. Kailangan kung meron ng nabigyan na tupad, hindi na pwede mabigyan ng AKAP. Kasi, yun. Opo. Tama nga naman. Yes, so yan po kailangan magkasundo-sundo sila na meron pong alignment na
yung katulad po ng tupad, binibigyan po yan, may option dyan ng GIP na 6 months. Meron kang matatanggap na ayuda monthly. Sobra-sobra naman po. Ang AKAP, almost quarterly lang maximum ang pwede mong matanggap or 5,000 pesos quarterly Every or 3 pwedeng months. one time in a year. Opo. So kahit na ho may Benito ang Pangulo, hindi ho kasama, tama ho ba ang intindi ko, Kong Zaldi, hindi ho kasama sa Benito ang AKAP, ang tupad, tsaka yung isa pa, yung AIX. Yun ho ba'y mananatili sa ilalim ng 2025 budget? Opo, yan po yung mananatili na una-una, let me explain po ang AKAP kung paano yan pinanganak. Sinasabi sa pet project of Speaker Romales, is pet project of the HOR. Unang-una po, nung 2023 budget for the 2024, nung si Congressman Erwin Tulfo na dating Secretary of DSWD, kinausap po niya ako as Chairman ng Appropriations kung pwedeng mabigyan din ang mga minimum wage o yung near poor. Sabi niya po sa akin, nung siya naging Secretary of DSWD, marami nagre-reklamo na taga Jollibee, taga McDonald's, mga minimum wage earners Opo. na walang natatanggap. Ang nakakatanggap lang is yung 4-piece, yung mga walang trabaho. Oo. So, sila po yung apektado sa inflation, sila po yung apektado sa pagtaas ng kuryente, pagtaas ng transportasyon, pagtaas ng pagkain, mga bilihing bigas. And sila rin po ang mga may trabaho na nagtatrabaho, double time, double work, up to 16 hours a day. And sila rin po ang nagbabayad ng buwis. Sila rin po ang nagbabayad ng health, PhilHealth, nagbabayad ng tax, regular. Kawawa po talaga. Ka Jerry, sobrang kawawa. Sila na po yung hindi tax evader. Sila na yung masunurin. Sila pa yung overworked, underpaid. Kaya kailangan po talaga natin sila. That's only 26 billion pesos po ang na-allocate natin. Wala nga pong 0.5% of the budget. Kailangan po, sa totoo lang, kailangan po natin at least 79 billion pesos sa 11 million household. Sa 5,000, that's 55 billion. Kung bigyan natin 2 beses, that's 110 billion. So kulang na kulang po itong AKAP. Ito lang po ang paggamot natin sa worldwide na pagtaas ng mga presyong bilihin na hindi po kaya ng ating gobyerno ibaba ng todo ang presyo ng bigas, ang presyo ng fuel. Hindi po katulad ng dating panahon ng kanyang ama na si Senior na meron ho tayong stabilizing fund sa bigas. Meron tayong stabilizing fund sa fuel. Sa oil. Yan po ay ginagawa po ng Vietnam ngayon na merong stabilizing fund para ma-maintain na mababa na hindi maapektuhan ng inflation. Kung may gagawa po sana natin yun, hindi natin kailangan ng ayuda. Pero according to the economic managers, mas maganda po itong targeted. Kung ibig sabihin ko, yung hindi talaga kaya yung pagtaas ng presyo, sila po ang bibigyan natin ng ayuda. Those who are near 4 or 11 million household. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, si Congressman Erwin Tulfo lumapit at binalidate po natin yan kay Secretary Rex Gatchalian na sabi ko, Sec, sabi ni Kong Erwin, kailangan daw po ng ayuda yung mga minimum wage earners. Ang sabi po ni Secretary Rex Gatchalian, Saldi, ang tawag niyan is near poor. Near poor. Yan po yung, yes po, near poor. So hanggat hindi po natin nabibigyan ng 45,000 pesos bawat ang minimum wage earner, I think kailangan po natin i-sustain tong ayuda kasi marami hong near poor o marami 4-piece na umakyat sa minimum wage na disqualify na sa 4-piece. Tinamaan po ng COVID. Tinamaan po yung mga lower middle class, yung mga middle class na nung 2 taon walang trabaho, namulubi po sila. Kailangan po natin, and ngayon sinundan pa po tayo nitong pagtaas ng bigas na doble, na triple, pagtaas ng fuel. Opo. So yan po, Jerry, kailangan po ng tulong ng ating mga near poor o mga minimum wage. Huwag sana natin pagkait
Wag sanang dalhin sa politika ang issue. Wag sana di ba po, pag giyera ka, Jerry, ang Red Cross exempted. Pag election, dapat ang ayuda exempted, which yan po ang ginagawa ng ating COMELEC. Exempted sa politika. Wala pong politika pagdating sa ayuda. Wag natin ipagkait sa taong bayan. Siyempre, natatakot po ang ating mga oposisyon dahil ito po'y nagawa ng administrasyon ngayon na hindi nila ginawa. Saan nila dinala yung dapat ibinigay sa taong bayan? Siyan po marirealize ng ating taong bayan na itong administrasyon is sensitive, na hindi kayang mabigyan ng tamang presyo na dapat na pinangako. So at least, dahil man sa konting ayuda, kulang na kulang pa po to, at least man lang meron tayong pampalubag loob para hindi ho natin ito ginagawang tamad ang tao. Kung hindi, sila po'y nagtatrabaho 16 hours a day. Kaya kailangan po naman mabigyan man lang sila ng konting pagpalunas ng pagod nila. Tama ho kayo. Madalas ho naming napag-uusapan dito na sa lahat ng tulong na ibinibigay ngayon ng gobyerno, sa halip na tulong dun sa mga walang ginagawa, o kaya tulong dun sa pagwawalisin lang ng kalsada hanggang sa mapudpud yung walis, mas mainam ng tulungan yung nagtatrabaho, yung meron pa ring contribution, yung kinakapos lang dahil meron nung nagkasakit sa pamilya, hindi nakapasok yung asawa, si mister na lang ang nakakapasok. May mga ganun hong sitwasyon eh. Kaya lang, Kong Zaldi, nabanggit ninyo yung eleksyon, nabanggit ninyo yung politika. Ilan po sa mga pumupuna dito, baka daw, ngayong papalapit ang eleksyon, baka daw humagamit sa eleksyon itong akap na ito. Kong Zaldi, paano ba ito pinatutupad? Paano ba ito ibinibigay? Una-una po, hindi po hinahawakan ng congressman ang pera. Wala po ang budget sa HOR. Nasa ahensya po yan ng DSWD, Under Secretary Rex Gatchalian. Siya po'y napakagaling na sekretaryo. First time po pong makakita na very proactive na secretary na ang puso ay para sa ating mga nangangailangan sa mga near poor. At yan po, nag-create sila ng guidelines, yung mga minimum wage. And in fact, dinagdagan pa ho dito sa conditional veto na kailangan makipag-coordinate sa NEDA, sa DOLE, para nga hindi mag-conflict ang ano. So ang listahan po ng mga benepisyaryo nito, ang gumagawa po nito is DSWD. Masusi po nilang pinag-aaralan, tinitingnan kung sino lang talaga ang minimum wage. Hindi pwede po rito yung mataas ang sweldo na may kaya, no? So ano po, malaki pong preparasyon. Inaabot po siya ng almost 1 week para busisihin. At kung matutuwa po kayo, dahil ginagawa po talaga nila ng todo ang pagbusisi. And ang ating mga congressman po, nandyan, pag nag-distribute na, sinisiguro naman ng mga congressman na meron silang pang-overtime, meron silang pagkain. Actually, ang mga congressman pa po, ang naggumagasta para lang masiguro na wag silang magmadali in terms of pagbigay 8 hours hanggang gabi po. Overtime po yan ng DSWD na making sure na tama ang listahan. Kaya po wala pong hinahawakan na pera na sintimong duling. Wala pong hinahawakan ang mga congressman. Opo. Ang naghahawak po niyan is DSWD. DSWD. Tama po. Pinakamainam din ho siguro, dapat nagre-report sa Kongreso ang DSWD kung paano nila ito ipinatutupad. Dito ho ba sa nakalipas na taon, itong 2024, ano ho ba ang report ng DSWD sa inyo sa kanilang implementasyon ng AKAP? Well, it's an overwhelming, napakasaya po ng tao na mga nabibigyan kasi matagal na po yan, ilang taon na po yan hinihiling ng ating mga minimum wage earners. Bakit binibigyan ng ayuda lang?
yung walang trabaho, Mm. yung nasa bahay lang, Mhm. merong binibigay na 100 billion pesos na hindi na nga nagbabayad ng buwis, hindi pa nagbabayad ng PhilHealth. Sila pa yung unlimited universal health care. Mhm. Yung mga minimum wage na nga, ang PhilHealth coverage, minimum din, no? Mm-mm. So, 25% lang, 75%, babayaran mo pa. Oo. Paano tayo nagkaroon? Parang maliho ang pagkagawa ng batas. Dapat kung sino yung nagbabayad at sino yung nagtatrabaho Ayun, no. ng sobra-sobra, 16 hours a day, at 8 hours pag-uwi, bagsak na, at hindi na makita yung kanyang mga anak, at kawawa, wala ng moral ascendancy ang kanilang tatay Mm. para turuan ng magandang asal ang kanilang anak. At ito'y sila pa ho, yung underprivileged in terms of ayuda, in terms of healthcare. Yun na nga. Tama, So, tama opo. kayo. Tama kayo doon, Kong. Yun din ang madalas na napag-uusapan namin dito ni Kumbatsero na parang kinukonsinti natin yung katamaran doon sa pagbibigay lang ng tulong doon sa mga walang ginagawa. At sabi ko nga mas masarap tulungan yung tinutulungan din ang sarili, yung naghahanap buhay pa rin, medyo kapos nga lang ang kita. Pero eto ho, Kong Saldi, dahil dyan sa maraming ipinupuna sa akap na yan, may mga kritiko ho dyan sa pagpapatupad ng akap na yan. Bukod naipaliwanag nyo na kung bakit hindi ito katulad ng ibang na sinasabi ng iba na magagamit sa pagbili ng boto dito sa nalalapit na eleksyon, baka naman katulad din ho ito ng paggamit ng ilan sa intelligence and confidential funds, Kong Saldi. May kaibahan ho ba ito? Ka Jerry, ang layo po na itong AKAP. Ang AKAP po is zero corruption. Zero corruption. Ang confidential po, baliktad, confidential fund or Davao model. No? Yan po is 100% corruption. No? Sisiguraduhin ko po sa inyo na mayroong corruption dyan. Especially if yan po ay nasa ugali na ng nagpapatakbo. So, parang ang example ko po dyan sa inyo, Jerry, sa ating mga kababayan, parang linagay mo yung pera sa kalsada. Sino ba naman ang hindi magnanakaw niyan? And iniwan mo sa kalsada. Mhm. So, mas maganda po itong AKAP o itong Ayuda 4Ps. Yan po is diretso sa tao, walang friction cost, walang corruption. Matutuwa ka, Jerry, sa mga congressman. Nung budget, isa lang ang tanong nila, na-approve ba yung AKAP? Sabi ko, yes, approve yung AKAP. Number 2, matutuwa ka. Maraming congressman ngayon, majority of the congressman, hindi na nakikiusap about sa kanilang mga pet projects, infrastructure. Majority ang pakiusap na lang nila, matulungan ang kanilang mga constituent, mabigyan ng AX, mabigyan ng AKAP, mabigyan ng scholarship. Dahil alam ng congressman, alam ng district congressman, na pag ang kanilang mga kababayan, ang kanilang mga constituent, nabigyan ng tamang ayuda, ng tamang assistance, masisiguro niya na ito'y magiging matalino sa pagboto. Mhm. Hindi isipin nila kung sino ang kanilang congressman na inaaruga ang kanilang pangangailangan, ayuda sa pagdating sa health, medical assistance, dahil po ang ating PhilHealth hindi ginagawa ang sa kanilang tungkulin. Ang ninagay po kasi natin mga bankero. Mhm. Ang kailangan po natin sa PhilHealth is a social welfare na katulad Secretary Rex Gatchalian ng ibang iniisip kundi itulong sa taong bayan. Opo. So, dapat po ang PhilHealth ganyan din po. No? So, definitely po, ito pong AKAP or lahat ng ayuda system. Yung 4Ps po natin, nakita nyo naman, that's almost 20 years na. Mhm. Successful. Successful ho yan sa Brazil. Wala hong corruption yan. Zero friction cost. Siyempre, wala katulad po ng AKAP, wala hong Pero ang confidential fund,
yan, talo pa po ang Napoles yan. Linegalize po natin ang Napoles sa confidential fund. Opo. Kung Saldi, nako kapag budget talaga at kaperahan ng pag-uusapan kailangan natin ng napakaraming oras diyan, napakahaba. Pero at least nabigyan ninyo ng assurance sa mga kababayan natin, lalo na yung mga nangangailangan ng tulong na andyan pa rin sa budget. Meron pa rin sa kabila ng may mga binito ang Pangulo, mananatili itong mga ayuda, lalo na doon sa mga nagsusumikap naman na makaahon sa kanilang buhay at nagtatrabaho. Kong Saldi, thank you sa update. Maraming salamat po. Salamat sa iyo, Manoy. Salamat sa iyo, Jerry. Thank you. And mabuhay po ang 2x2. Congressman Saldi Go, siya po ang chairman ng House Committee on Appropriations.